Mga katanungan. Nananatili ang mga katanungan sa aking kaisipan. Bakit nga ba? Bakit nga ba nakakasalamuha natin ang ibang nilalang sa mundong ating ginagalawan? Bago ko simulan ang kwento, ay dalangin ko sa Panginoon na sana bigyan nawa tayo ng proteksyon, lakas, at yakapin ang mga taong nagdurusa. In nomine Jesu Christi. Amen. Ang kwentong ito ay tungkol sa maingay naming kapitbahay na tawagin na lang natin sa pangalang Lalay. Hindi niya po totoong pangalan. Simulan na po natin. Si Ate Lalay ay maingay na uri na kapitbahay. Tuwing may hindi pagkakaunawan sila ng asawa niya, ay abot ang boses nito hanggang kabilang barangay, lalong-lalo na kapag wala ang mga amo nito sa compound nila. Ang anak naman niyang babae ay doon sa bahay ng kaibigan niya na mamalagi, lalong-lalo na kapag nag-aaway ang mga magulang nito. Ang anak niya pala ay may matinding traumang pinagdadaanan sa mga panahong ito dahil sa ang amo po nila ay may ginawang hindi kanais-nais sa anak nila. Ang pamilya po kasi ni Ate Lalay ay isang caretaker sa isang compound ng mga negosyante na kilala sa bayan namin. Mahilig sa sabong ang nasabing negosyante at ang pamilya na ni Ate Lalay ang tagapagpangalaga ng mga manok nitong panabong. All around sila doon, kumbaga, pinagkakatiwalaan na sila ng amo nila. Isang hapon noon, may pinuntahan ang mag-asawang Ate Lalay habang yung anak na babae nila ang naiwan sa bahay nila doon sa compound. Dumating ang adik na anak ng negosyante at pinagtangka ang gahasain ng anak ni Ate Lalay. Pero ayon po sa sabi-sabi, hindi daw po pinagtangkaan kundi ginahasa talaga. Wala namang nagawa ang mga magulang nito sapagkat mahirap lang sila. At prominenteng mga tao po ang babanggain nila kung sakaling magrereklamo ang pamilya ni Ate Lalay. Kaya pilit na lamang nila itong kinalimutan. Pilit ngumingiti habang kaharap ang amo nila na tila ba walang nakaraan. Ang masakla pa po dito ay hindi nila magawang umalis sa pinagtatrabahuan nila dahil siguro ay dala na rin ng sobrang hirap ng buhay. Kaya ayun, imbis na umalis sila sa lugar na iyon, ang ginawa ng mag-asawang Ate Lalay ay doon na lamang pinagmamalagi ang anak nilang babae sa bahay ng kaibigan nito. Sinusundo o di naman kaya ay hinahatid ang anak ni Ate Lalay ng mga magulang ng kaibigan niya kada alas 9 ng gabi. Hinahatid nila ito kapag wala na ang anak ng negosyante sa compound o kung minsan kapag tulog na ito. Dahil sa adik nga po ang anak ng amo nila, ilang buwan ang lumipas ay ni-raid ang compound nila doon. Lumaban kaya nagkabarila na nagresulta ng kanilang kamatayan kasama ang kaibigan nito na isa ring pulis sa harap mismo ng gate nila. May nakuha sa kanilang bag na puno ng pera at pinaniniwala ang iligal na droga. Mabalik tayo sa katatakutan. Isang gabi, dahil sa abala sa mga gawain, huli na nang mapansin ni Ate Lalay na maghahating gabi na ay hindi pa nakakauwi ang anak niyang babae. Ang naiisip niya ay baka doon na ito matutulog. Ngunit para mapanatag ang loob, ay kanyang napagpasyahan na sunduin na lamang ito sa bahay ng kaibigan niya kung saan ito namamalagi. Noong papunta na siya doon, ay dumaan siya sa isang shortcut na kung saan maraming puno ng kaimito at doon rin sa lugar na yon na may nagpapakitang multo. Isa na rin po pala ako ang pinakitaan ng multo na yon. Hindi naman daw siya natatakot dahil hindi pa naman daw siya nakakaranas na makakakita o makaramdam ng mga elemento. Pero noong gabing iyon
ang hindi niya nalilimutang karanasan sa tanang buhay niya. Ang daanan po doon ay medyo liblib at napapagitnaan ito ng tatlong malalaking puno ng kaimito. Noong andun na siya sa ilalim habang patuloy lang sa paglalakad ay nagtaka siya kung bakit may mga abong nahuhulog mula sa taas ng puno ng kaimito. Maliwanag naman ang buwan ngunit natatakpan ito ng mga dahon ng puno. Noong lingunin na niya ang pinagmumulan ng mga abo ay ganun na lang ang kilabot na naramdaman niya. Nakita niya po ang malaking tao sa taas ng puno. Sobrang dilim ng lugar ngunit nakikita niya naman daw ito dahil sa sinag ng buwan. Isa itong kapre. Nang biglang may mga maliliit na baga at may mga usok pa na nahuhulog mula sa taas ng puno kung saan nakapwesto yung nilalang. Binugahan siya ng usok ng sigarilyo at tinaktak pa ang mga abo nito kay Ate Lalay. Kaya sa mga sandaling iyon, ayon pa sa kanya, tila ba mas nauna pa raw tumakbo ang espiritu niya kaysa sa katawan niya. Sisigawan pa daw sana niya ang espiritu niya ngunit kumakaway ito sa kanya at sinabing bye-bye. Joke lang. Nagsisigaw daw siya ng kapre-kapre kaya nagising na ang mga kapitbahay namin. Ang huling natatandaan niya bago siya nawala ng ulirat ay nasa harap na siya ng gate nila. Nung tinulungan na siya ng mga tsismosang kapitbahay, ay wala na itong malay sa harap mismo ng compound nila. Dahil sa pangyayaring iyon, ay nagbago ang paniniwala niya tungkol sa mga nilalang. Sinabi niya na totoo pala ang mga ito at sinabing hindi na siya dadaan pang muli sa lugar na iyon. Hindi naman siya gaanong nasaktan sa karanasan niyang iyon ngunit ayon pa sa kanya, ito ay karanasan na nagpapatunay na ang mga nilalang ay namumuhay rin na kasama natin dito sa mundong ating ginagalawan. Sabi pa nga ng mga tsismosa naming kapitbahay, kaya daw siya pinakitaan ay dahil sa ingay ng bunganga nito. Kinabukasan na nang malaman ng anak niya ang nangyari sa nanay niya. Napag-usapan nila na kapag lumagpas na ng 9:00 ng gabi ay wag na siyang sunduin dahil doon na ito matutulog. Tungkol naman sa sitwasyon nila sa compound, ilang buwan po ang lumipas pagkatapos ng raid ay umalis na rin sila doon. Nabalitaan na lang namin na may ibang amo na sila at nag-aalaga pa rin ng mga manok panabong. Hanggang dito na lamang po ang karanasan ni Ate Lalay. Sana ay nagustuhan ninyo. Pangalawang kwento. Ang kwentong ito ay totoong karanasan sa aswang ng panganay naming kapatid na babae. Tawagin na lang natin siya sa pangalang Ate Jo, hindi niya totoong pangalan. Taong 1995, buntis ang kapatid ko noon sa panganay nilang anak na lalaki at malaki na ang tiyan niya noon. Siguro 1 buwan na lang ay manganganak na ito. Madalas si Ate Jo sa bahay ng mga magulang namin. Dito ito namamalagi tuwing araw dahil kadalasan ay wala ang asawa niya. Ang bahay po nila noon ay liblib at napapaligiran ito ng malawak na taniman ng sagingan. Ang bahay nila doon ay sadyang pinagawa ng kumpanya para sa kanila dahil sa nagmula pa sa bayan ng Davao del Norte ang bayaw ko na na-assign lamang dito. Doon po sila naninirahan sapagkat ang asawa niya po ay operator ng makinang nagbubumba ng tubig sa taniman ng sagingan. Hindi lang isa ang makina kaya kapag oras na ng pagpapatubig ay nililibot niya ang buong plantasyon na naka-assign sa kanya. Madalas hapon o gabi na nakakabalik sa bahay nila ang asawa niya. Kaya itong kapatid ko ay madalas andito sa bahay namin dati. Siguro ay nasa 2 kilometro po ang layo nito at nilalakad lang namin ito. Tuwing 3:00 ng hapon ay umuwi na ang kapatid ko kasama kami
at iba ko pang kapatid pauwi sa bahay nila. Madalas kasi noon na wala ang asawa ni ate dahil na rin sa kanyang trabaho kaya sinasamahan namin ito sa pag-uwi. Minsan pa nga ay hating gabi na nakakauwi ang bayaw ko kaya sinasamahan namin siya sa bahay nilang matulog. Palit-palit lang kami ng mga kapatid ko kung sino yung pwedeng sumama at matulog sa bahay ni Ate Jo. Maliit lang ang bahay nila ngunit matibay naman po ito. Iisang sala lang at isang kwarto na malawak. Yung tipong probinsya ang disenyo nito na may sala tapos may hagdanan sa loob. Pag-akyat mo sa taas ay doon na rin ang tulugan. Sa ilalim naman ng kwarto ay silong. Malawak ang kwarto kaya ayos lang kahit minsan ay marami kaming natutulog doon. May 4 na malalaking bintana at matibay ang sahig ng kwarto pagkat gawa po ito sa makakapal na tabla. Ang dingding naman ay gawa sa kalakat at tanging ang bubong lamang nito ang gawa sa nipa. Isang araw, dito naghapunan ang ate ko sa bahay ng mga magulang namin. Ang sabi lang ng asawa niya ay magagabihan ito sa pag-uwi at dadaanan na lamang daw siya pagka-uwi nito. Kaya ayun, dito na muna nag-stay si ate sa amin noon. Naghihintay siya noon, ngunit wala pa ang asawa niya. Siguro mag-aalas 7 na noon ng gabi. Maya-maya pa ay sinabi na lang ni ate na uuwi na lang daw siya kaya sinamahan na lang namin ito kasama ang 2 ko pang kapatid na babae. So bali 4 kaming lahat noon. Habang nasa kalagitnaan kami sa paglalakad, ay may naririnig kaming malakas na huni ng tiktik. Alam namin na kapag may tiktik, ay mayroon ding aswang. Yun kasi ang laging kwento sa amin ng lola. Laking probinsya kami kaya hindi kami naninibago sa mga tinig na ito. Sanay na po kami sa mga ganitong klaseng huni kaya inahayaan lang namin iyon. Nakarating naman kami ng matiwasay sa bahay nila ate. Sa probinsya po kasi namin noon, kapag sumapit na ang dilim ay wala ka nang makikitang tao sa daan. Walang ibang maririnig sa gabi at tanging mga kuliglig lamang. Lalong-lalo na sa bahay nila ate na nag-iisa lang at napakalayo pa na napapaligiran pa ng malawak na taniman ng sagingan. Mag-aalas 10 na noon. Pagkatapos ng kwentuhan ay natulog na rin kami. Walang kuryente noon ang bahay nila ate at tanging gasera lang ang gamit namin noon. Kaya kapag ipinikit mo ang iyong mata ay mabilis ka talagang makatulog. Samahan pa ng malamig na hangin at mga tinig ng kuliglig sa paligid. Mahimbing na ang tulog ko noon nang biglang nakaramdam ako ng pagkaalinsangan. Nagising ako kaya tinignan ko ang orasan. Pasado 12:00 na pala ng madaling araw. Maya-maya pa ay may naririnig akong mga kaluskos sa di kalayuan. Ito yung tinig na parang naapakan ng mga tuyo ng dahon ng saging. Mga tuyong dahon ng halaman sa paligid, ganun na ganun po ang mga tunog. Ilang sandali pa ay may naririnig akong huni ng isang ibon. Sobrang hina lang ito na para bang nasa tenga mo lang. Maya-maya pa ay may naririnig akong hangin na nagmumula sa pagaspas ng pakpak. Alam ko na malaking pakpak po yun kaya natakot ako. Sabi ko sa sarili ko na may aswang. Panay ang tahol ng aso namin na tila ba tumatakbo ito palibot-libot sa aming bahay. Maya-maya pa ay naririnig ko na may gumagapang sa taas ng bubungan namin. Dinig na dinig ko ang bawat ingay mula sa pagkakaapak nito sa nipa. Para itong gumagapang at huminto mismo sa tapat kung saan natutulog ang kapatid kong buntis.
Ilang sandali pa ay naririnig ko na parang hinahawi niya ang nipa. Parang lumilikha ito ng butas kaya napabalikwas ako paupo mula sa pagkakahiga. Ginising ko ang mga kapatid ko sa mahinang boses. Ate, gising, may aswang. Ang hindi ko namalayan ay gising rin pala ang mga kapatid ko at nakikiramdam lang sa paligid. Nandoon na rin pala ang bayaw ko katabi ng kapatid kong buntis na sa mga oras na yun ay mahimbing sa pagkakatulog. Tanging kami lang ng mga kapatid ko ang nakaramdam na may aswang sa bubungan namin noon. Yung kapatid kong buntis ay mahimbing pa rin sa pagkakatulog. At nung nagising na kaming lahat, ay sumigaw ang bayaw ko at minura niya ang aswang. Kinuha niya ang itak niya at lumabas ito ng bahay. Nilibot niya ang paligid at may nakita siyang lumundag pababa sa likod na galing sa bubungan namin. Dinig na dinig namin ang pagtakbo at paglundag nito sa lupa. Sa mga oras na yun ay panay ang kahol ng aso namin ngunit parang takot na takot ito. Ang bayaw ko naman noon ay tila ba mas mabangis pa ito sa aswang. Hinabol niya ito hanggang sa tuluyan na itong mawala sa gitna ng sagingan. Ayon pa sa kanya, ay isang malaking maitim na aso ito na kung sa madilim ay hindi mo talaga makikita. Dahil sa pagkaripas ng takbo ng nilalang na iyon ay nangasira pa ang mga bulaklak na tanim ni ate. Hinabol ito ng bayaw ko hanggang sa sagingan pero hindi niya ito naabutan. Sobrang bilis daw ng takbo ng asong iyon na sa isang iglap ay bigla na lang itong nawala. Minura niya ito at sinabing, "Huwag ka nang babalik dito. Pag nahuli kita, tatadtarin kita ng pinong-pino." Kinabukasan, tiningnan namin ang mga bakas ng nilalang na iyon. Galit na galit si ate sa sinapit ng mga orchids niya. Natatawa pa nga kami noon dahil sa namumula ang mukha nito sa sinapit ng mga tanim niya. Nagdadabog pa ang kapatid ko noon at sinasabi sa asawa niya na ayusin daw ang mga tanim niya kasi ang sabi niya siya daw ang sumira noon. Ang sabi naman ng bayaw ko na hindi nga daw siya dumaan doon sa parting iyon. Inakyat ng bayaw ko ang bubungan at nakita niya na muntik na pala talagang mabutas ang nipa. Natuklap na ng bahagya ang parte kung saan gumagawa ang aswang ng butas. Doon naman sa parte ng lupa kung saan siya lumundag ay may mga bakas din kaming nakita. Malalaking paa ito na di namin mawari kung sa tao ba o sa hayop. Ganun pa man ay nagpapasalamat kami na walang nangyari sa kapatid namin nung gabing iyon. Mahirap paniwalaan ang mga pangyayaring ito, lalong-lalo na kapag ikaw ay laki sa syudad. Pero kaming mga lumaki sa probinsya ay siyang tunay na nakakaranas at nagpapatunay na totoo ang mga aswang. Dahil sa pangyayaring iyon ay nagpasya ang kapatid ko na dito na muna maninirahan sa mga magulang namin hanggang sa nakapanganak na nga ito. Hanggang dito na lamang po ang kwentong ito at sana'y nagustuhan ninyo. Lagi po nating tatandaan na ang mundong ating ginagalawan ay nababalot ng kahiwagaan na tanging Diyos lamang ang siyang may kasagutan. Ako po si Alex at ito ang Southern Mindanao Creepy Experience. At bago po natin lisanin ang kwentong ito, ay nais ko munang batiin ang lahat ng mga nag-comment sa nakaraan nating video. Binabati ko po sina Valerie Tina Unday, ayan. Sabi niya, "Hi kuya, pa-shoutout gali." Pa-shoutout ko sa tao nga igo lang ko, pakiligon, tas wala man ko ginpang luyagan. Kag diin ka man karon, dra ka na lang ha,
Di ka gid magpakita-kita sakon kay kung makita ta ka, kugaon tagid ka. Ayan, thank you. Valerie Tina Unday. Kay Vanessa Apilat Galia, ayan, hello po. Hello din po. Maraming salamat. Kay Reggie, hindi nila nilabanan para sana na ituloy ang pagmimina. Ayan, thank you. Kay Samonti Chai, ayan, ganda po talaga ng boses niyo, boss. Kakaganang makinig at ayan, thank you po. Kay Author Pinoy present kay Decimation, ayan, may suggestion po siya sa atin. Ang sabi niya, how about Tagalog na lang, sir? Para ang mundong di ka na mag-translate, pwede mo naman ay nababalot ng sa start ng story kung taga saan yung ang siyang may kasagutan. Sender at kung ano ang dialect ako na po si Alex. Niya. At ito so, ang Southern Mindanao. Para po sa akin, mas maganda po yung may iba't ibang lingwahe kasi masaya siya tapos, 'di ba? Yung mga hindi nakakaintindi may natutunan rin kahit papano. So ayan, maraming salamat Decimation. Ayan, thank you po. Kay Cleo Figuer, kay Melanie Garcia. Hi sir, listening po, napakaganda po lahat ng kwento nyo. Makatotohanan po, tsaka galing nyo po Sir Alex mag-narrate. Taga Leyte po pala ako sir, waray-waray po ako. Ayan, thank you po. Sir, halos naubos ko na po yung lahat ng kwento nyo. Sana po madami pa kayong kwento. God bless and more power. Ayan. Sige, ayan po. Maraming salamat Melanie Garcia. Napakarami pa po nating kwento. Kaya antabayanan nyo lang po. Kay Fernando Kahulaw, ayan. Kay Anerlin, maayong aga, Sir Alex. Duwa ka bukid, ginlakat nila sir. Sa kalayuon sang lakton, kulbaan kanagit, ayan. Tuhod kurog, hindi kulba, kundi sa kakapoy. Ayan. Pero believe ko sa sender sir kay ginlakat lang gid nila ang bukid. Agi pa na siguro ka pilas-pilas, ayan. Salamat sa sender for sharing his stories. Ayan. Sir Alex, salamat for narrating the story. Ayan, thank you po. Anerlin, kay Pau Pau Ejok Salas, kay Elmer Vergara, kay Jiangzu Yer. Ayan. Good PM, makikinig ako kwento. Taga Masbate rin po ako. Ayan. Kay Luna Luzada, kay Jason Morales. Sabi niya, mas gusto niya yung aswang. Ayan, pareha tayo. Kay Lord Krat, kay Crystal Yin. Unya sir, kay wala man ay dagway. Boy tsura, so dili gid siya gwapa. Have a nice day. Yan. Ugwapa lang siya. Ayaw po ng way tsura kay puta ganahan anak. Di, joke lang. Kay Choco Cindy, kay Miss Ning Roquero. Ayan. Kay Samonti Chay, kay John Reniel Zakati. Ayan. Siya ang first comment daw. Ayan, thank you po. Kay Estrelitan Salazar. Hello Southern Mindanao. Ganda ng mga kwento. Ang alam ko pag nahukay ng ginto, mayroon daw nagbabantay dyan either balang or engkanto. Ayan, maraming salamat po sa inyo. Kay Era 130, ayan, aswang is real. Ayan. Thank you, Era 130. Sana mag-share ka rin ng mga experience mo. Ayan. Kay James Manlapaz, ayan, salamat po, boss. Kay Hibaba Kumpa, ayan, listening from Jeddah, Saudi Arabia. From North Cotabato po ako. Sa amin din po, normal lang din yung huni ng tiktik. Pero, bago ko lang nalaman huni pala yung tiktik. Akala ko huni ng paniki o daga. Iyan. So, aswang po yan. Pag may tiktik, may aswang yan. Kay Ophelia Yasin, kay Abigail Navarro, ayan. Hello kuya, it's me again. Kumusta po? Keep safe always. Thank you po pala sa shoutout nyo sa videos nyo kahapon. More power po. Ayan, thank you din po sa inyo. Miss Abigail Navarro, kay Teresita Siron, kay Jude Jade Kabansag. Ayun, bagong upload. Thank you po. Kay Sian Kyle Kabansag, kay Nadine Usman, kay She Shots The Week. Ayan. Hello Boss Alex, kanindot sa story. Worth wait, good ba? Ayan. Kay Alvin Santiago Samsona. Sarap talaga pakinggan ang kwentong aswang. Ayan, thank you po. Kay Cheryl Ann Paburada, kay Miss Ning Roquero, kay Lard Von Point Blancs. Ayan, magandang umaga boss, nakikinig from Toledo City, Cebu. Ayan, thank you po sa inyo. Kay Anifi Torion Kionisala, hi po, nabisi po ako ngayon. Ayan, thank you po. Kay Sweet Lady Centino, kay Jason Pagayon, kay Gina Zulueta. Ayan. Ang galing niyo po sir, listening from Lebanon. Ayan, thank you po. Ingat po kayo dyan. Kay Jaymar Villarmino. Ayan, hi Sir Alex. Patuloy lang ako sa pakikinig ng creepy stories mo. Ayan, thank you po. Kay Jasmine Santos. Kay 123, asawa ni Pari. Ayaw hilabti kay walay banti. Di, joke lang. Kay Marites Guevara. Kay Airo Mario Zavros. Ayan, nice one. Sarap pakinig sa mga creepy stories niyo po. Shout out po, more power and God bless. Ayan, thank you po sa inyo. Airo Mario Zavros. Ingat po kayo dyan.
kay Legend Evil rin, kay My IC TV. Ayan, good morning sir. Listening from South Korea. Time check. Ayan, thank you po sa inyo. Kay Riza Berbigal. Ayan, good noon sir. Ang ganda ng mga stories nyo. Sobrang nakaka-enjoy po talaga. Ayan, thank you po. Kay Grace Pitecho, Maria Fumuto ng Japan, kay Mahal Igan, komedi si kuya sa iya nga espada, nahamot gid ako sang espada na figure out ko nga nagasayad kung sa maglakat siya. Sadya kay hindi boring ang istorya diri Sir Alex. Oo nga po. Hindi mahaba yung espada niya, baka mas mahaba lang yung espada niya sa kanya. So ayan. Thank you, Mahal Igan. Kay Disturbed Spirit, dalaw din po kayo sa mga true Tagalog horror stories ko. Ayan. Kay Pupin Siyang, listening in Dubai. Ayan, thank you po. At kay Nilan Ikanayaka, maayong gabi Sir Alex. At sa lahat ng mga silent listener ay welcome po kayo sa channel natin. Pumasok na po kayo at i-hit nyo po ang subscribe button. Huwag nyo pong kalimutan ang notification bell para updated po kayo sa mga bago naming kwento. Ulit, maraming salamat po sa inyong lahat at sa mga suportang ibinibigay po ninyo sa channel natin. Huwag kalimutang tumawag sa taas. I love you.